Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Totoo bang mahirap na makahanap ng kasiyahan sa social media, hindi kagaya noong 2010, noong bago pa lang ang Facebook? And I will give you my Buddhist approach to social media so you and others can have a peaceful and happier social media presence. Whenever you feel the urge to comment on other people's wall, to correct, to argue, to attack their views, you are not that important. You are but a speck of dust in the universe. Kalayaan ng dating Pangulo ang nakataya dito. Hindi ito pwede paglaruan. Get rid of Harry Roque. Pwede pa siya makasira sa request for bail ni former President Tung Huku. In Tagalog, neck-neck mo. Kung basketball team yung binubuo ni VP Sara Sahid, si Roque si Mr. Longbang. Nagtatampo si Kaloy. Pasok, Kaloy! Final note on Harry Roque. Ako magtatapless ako. Bakit hilaw ang pagkakaintindi natin sa due process? Bakit ang Pinoy, pag nasa ibang bansa, marunong sumunod sa batas? Bakit wala tayong respeto sa batas at sa mga tagapagpatupad nito? Ang galing natin pag hinihingi natin, kapag kailangan natin. Pero kapag iba na ang nangangailangan, iba na ang nanghihingi, wala tayong pake. Is former president entitled to due process? Mahirap lumaban ng patas sa bansang pinapaboran ang hindi patas lumaban. I am not defending use of illegal drugs and I am not defending crime against humanity. I am defending the right enshrined in Article 3 of the Philippine Constitution. Don't become the very people you hate. Welcome to another episode of Sarapate. Ang hirap makamit ng hustisya sa Pilipinas, di ba? That is a fact. O, mapa dating presidente o mapa drug addict, tama? Para kang nanghuhuli ng langaw gamit ang chopsticks. O, tapos hindi naman tayo students ng Miyagi-Do. Kaya mailap ang hustisya para sa ating lahat na mga Filipino. Cobra Kai tayo Strike first, strike hard, no mercy. Diba? Ganun tayo sa mga suspected drug addict. At ngayon, ganun tayo kay Pangulong Duterte. We are supposed to continue our discussion on love. Alisin ko na muna ito. Binigay sa akin ito ni Mr. Miyagi. Daniel-san, this is for you. Well, as I was saying, dapat itutuloy natin yung discussion on love. Hindi pa tayo tapos. In fact, dinagdagan pa ni Chris Aquino yung pwede nating i-discuss, hindi ba? Kasi meron kaming group chat nung mga kaklase ko nung elementary. Sabi nung isang classmate ko, tinatanong ako kung totoo bang malas sa pag-ibig si Chris? So, that's a good question. May malas nga ba sa pag-ibig? We'll try to answer that. But, let me give way sa mainit na topic na lahat tayo ay may kinalaman. Lahat tayo ay involved.
May nag-comment kasi doon sa last episode natin, nagtatanong, no? Anong masasabi ninyo, attorney, sa pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte? FPRRD for short. Verb. We are not going to talk about politics, ha? Sinumpa ko na yan, nakakasuka yan. We'll talk about Filipino values directly affecting our country. Yung bang mga sakit natin na mga Filipino as a nation, as a country. But I like to always start my blog on a positive note. So before we proceed, a cup full of blessings muna tayo. Let's talk about the toxic environment on Facebook and how to survive, no? Toxic Facebook. I learned a very important lesson in 2016, and that is, it is useless and pointless to try to convince people on Facebook. I changed my political views because I read your post on Facebook, attorney. Said no one ever. And since I became a Buddhist on March 24, 2019, malapit na ang aking Dharma birthday, no? Slowly, I detached myself from the Facebook debating team. I didn't vote for Bongbong Marcos in 2022. But I have never posted anything on Facebook against Bongbong and his family. Unlike in 2016, no, when I was very vocal against President Duterte, who was running against Mar Rojas that time, no? I realized when I criticize politicians on Facebook, I am not attracting any intelligent people. Instead, I am attracting holes. Holes who think it is their birthright to correct, attack, and question your views, no? Pag ayaw nila yung post mo, babanatan ka, aatakihin ka nila, kukuyugin ka nila. Mga edukado mga ito, ha? Doktor, abogado, inhinyero, nurse, physical therapist, etc. Educated, yes. Classy, no. May breeding, wala. And I also got to compare my happiness level in 2016 and 2022, no? 2016, when I was very vocal about my political views on social media, nagpo-post ako. And 2022, when I decided to walk away from Facebook politics and instead just become an election counsel for the Liberal Party dito sa US. Kung saan noong election day mismo, nagpunta ako sa Philippine Consulate sa Houston, to count votes coming from yung jurisdiction ng Houston Consulate, Mississippi, Oklahoma, New Mexico, Colorado, Arkansas, Louisiana, and Texas. Binilang namin. Maghapon, sinama ko yung buong pamilya ko. Nag-book kami ng hotel sa Houston. Ako, ever since, I never attacked, corrected, nor question any post on social media. No matter how fake, offensive, or rude. Sa akin kasi hindi ko trabaho yung itama ang iba. Trabaho yan ng nanay ninyo. Kung baluktot ka mga tuwiran sa Facebook, kasalanan ng nanay mo yan. Pinalaki ka, hindi tama. Hindi ko kasalanan yan. So, I don't have responsibility no to correct you. And 2022, compared to 2026, I noticed my level of happiness was so much higher in 2022 than in 2016. Because, anong difference? I was no longer attracting and entertaining holes on my Facebook wall. And therefore, in my life as well, noong 2022. Kaya mas masaya, mas tahimik. On Facebook, I always stay on my wall ever since, no? Yung mga walang breeding ang panay bisita sa wall ko para magpabida. Totoo bang mahirap na makahanap ng kasiyahan sa social media?
Hindi kagaya noong 2010, noong bago pa lang ang Facebook. Yes, but it is possible, it is still possible to be happy on Facebook. And I will give you my Buddhist approach to social media so you and others can have a peaceful and happier social media presence. 5 bagay. Number 1, Buddhism is all about non-attachment. Don't attach yourself to the negative posts and views of other people on social media. Because if you attach, you will always feel the need to correct, argue, and confront them. Dapat nga, kahit anong post, don't attach yourself. Treat those posts you don't agree with like a balloon. O parang lobo, handed to you noong nag-post. Hold it and let it go. Paliparin mo. Hindi sa'yo yung post na yon. Number 2, make it a point to spread positivity whenever you can. Correcting people in public is not positive. Follow my late mother's advice para maging masaya ka at maging masaya ang mga kasama mo sa Facebook. Sabi ni Soledad sa anak niyang si Dennis, kung wala ka rin lang magandang sasabihin, anak, huwag ka na magsalita. Number 3, respect people and their spaces. Always remember, you have your own wall to say whatever you want to say. Use it. You also have your own followers who signed up for all your shit shows. No? Kung ayaw na nila, they will unfollow or they will unfriend you. No? Remember, when you are commenting on other people's posts, you are a visitor on their wall. And their wall is not your wall. His audience is not your audience. Yung audience niya signed up for his shit shows, no? But they did not sign up for your shit show. Otherwise, magre-request sila ng na i-follow ka nila sa Facebook. No? Fight the temptation to correct people in their social media space. And number 4, always remember you are no longer in high school, no? Where your teacher asks you to correct your classmates, quiz papers, di ba? Then you get to write very proudly, corrected by Dennis D. You are not making any difference by being a Facebook police, correcting all the posts you don't agree with. It's 2025. We already burned all the goodwill and all the good faith we once had on Facebook. Wala nang nagbibigay ng baka at ng baboy ngayon sa Facebook, no? Isang matamis na alaala na lamang ang panahon ng Facebook Farmville. In 2025, ngayon, when you correct people, you are not being smart. You are just being an asshole. And number 5, this one is going to hurt. You are not important. Whenever you feel the urge to comment on other people's wall, to correct, to argue, to attack their views, because you feel you are doing something important, that you are important and what you have to say is important, well, I have news for you. You are not that important. Always remember your place. You are but a speck of dust in the universe. Reflect on the smallness and impermanence of your life, of human life, and know your place in the grand scheme of things. This will keep you humble. And when you come to terms with the conditions of your existence, natanggap mo, and in the process make peace with the universe, I tell you, nothing else matters.
There is no going back to Facebook 2010, 2009, 2010, when we were all but simple farmers on Farmville. But we can make Facebook 2025 more bearable by building strong fences and being good neighbors. Oh, nasa balita. Sara Duterte, Harry Roque, and Salvador Medaldea won't be part of former President Duterte's legal defense team. Ayon mismo kay VP Sara yan, in-interview siya. Tama naman, and I think best decision ever so far ng Team Duterte. Kalayaan ng dating Pangulo ang nakataya dito. Hindi ito pwede paglaruan. They should take this very seriously. Ako, madami akong kakilala na magagaling, talagang magagaling, na Filipino immigration lawyers dito sa US. Pero, kung masasangkot man ako sa krimen at ako'y kakasuhan, wala akong kukunin. Isa man sa kanila. Kahit libre yung serbisyo na i-offer nila. Because, I will hire a criminal defense attorney. No? Yung may experience sa criminal litigation. Brilliant minds they are. Diba? No doubt, matatalino yan si Secretary Medaldea. But all of them are in government service. Yun yung forte nila ngayon, experience nila. Wala na sila sa practice, at least for the last 6 years, diba? They're in government. Now, since this is a brilliant move, brilliant decision from former President Rodrigo Duterte and VP Sara, may suggestion ako. Why not follow it up with another brilliant move? Ano yan? Get rid of Harry Roque. Hindi siya nakakatulong sa totoo lang. Pabalikin nyo na siya kung saan man lungga siya nang galing. Oo. Excess baggage eh. Hindi ba pabigat? At kung ako si Vice President Inday Sara, mapipikon ako eh. Nagtitake advantage lang. Magpre-presenta, tumulong, yun pala, magti-TNT lang sa Netherlands. Di ba? Pinoy na Pinoy. Si Harry Roque, no? Mahilig mag-TNT. Tsaka, listen to this. Pwede pa siya makasira eh sa request for bail ni former President Duterte. Kasi you need to convince the ICC judges na hindi siya flight risk para i-grant yung bail. Eh, sasabihin ni Judge Yulia Motok. Diba? Paborito nyo ngayong ICC judge yan, kayong mga DDS. And she speaks wonderful French in court, diba? Sasabihin niya, in French, Tong Kuku. In Tagalog, nek-nek mo. Yung isa nga sa abogado mo, yung Roque, nagsisik ng asylum. Tumatakas sa bansa ninyo na sinasabi ninyo gumagana ang justice system. Eh, bakit siya tumatakas? Why is he claiming political persecution sa Pilipinas? Judge Moto will just say again in French, Vous êtes plus en sécurité, it's Monsieur Duterte. In English, you are safer here, Mr. Duterte. Away from Marcos' political persecution. Nakakasira siya sa dating Pangulo. Oh. Si Roque, di ba ang yabang ni Roque sa umpisa sa interview? Ako lang ang accredited lawyer dito ng ICC. Ilang taon na namin pinagplaplanuhan ni VP Sara itong araw na ito. Tapos, hindi pala siya kasama sa defense team ng dating Pangulo. Pabigat. Kung basketball team yung binubuo ni VP Sara sa Hague,
Si Roque si Mr. Longbang. Hindi ba? Nagtatampo si Kaloy. Pasok, Kaloy. So maya-maya tingnan natin kung mapapatables natin si Ronnie Liang. Oh, Diyos ko. Ano ba naman ito? Di ba? Tangin na. Nagmukha akong tanga. Inaasa na lang ako. Legend pag-ibig ko. Diyos ko. Ano ba naman ito? O Diyos sa kalangitan, Marina sa kalupaan, Diyos nawa ng kapantay, mabait lumang maalam, at puno ng karunungan. Pakihin ako dito. Kay Kaloy at Harry. Final note on Harry Roque. Ako magtatables ako. Hindi na nakayanan si Harry Roque. Final note. Quiet ka muna dyan, Mr. Roque. Pakiusap natin kay VP Duterte. Ha? Ilaglag nyo na yan. Hanap kayo ng presentable. Ang daming magagaling na gwapong abogado eh. Bigyan ko kayo ng ilan. Ha? Tulad ni... In other news, dapat yata talaga nag-medicine na lang ako. Repeat yung joke na yan ha, from last episode. Oh. Pero mabenta pa rin sa inyo. We are not talking about politics today. Sabi ko sa inyo, nakakasuka ang politika. Politika yung kahit araw-araw, no? Pag-usapan natin, wala tayong nare-resolve. Walang pinupuntahan yung usapan. Tama? An exercise in futility. Ika nga, sayang lang ang laway ko at ang oras nyo ng pakikinig if we will talk about politics. No? So instead, let's focus on Filipino values or the lack of it. Kumukulo yung tiyan ko, naririnig ko. Our weaknesses as a people. Ang mga tanong. Una, bakit hilaw ang pagkakaintindi natin, no? Yung pagkakaintindi natin sa due process, the right to due process. Pangalawa, bakit ang Pinoy, pag nasa ibang bansa,
marunong sumunod sa batas. Pangatlo, bakit wala tayong respeto sa batas at sa mga tagapagpatupad nito? Now, ito ang dahilan bakit kabisado natin yung batas, no? Memorize natin. Pero hindi natin alam paano i-apply ng tama. Nandito, pero wala dito sa puso. Kasi, one side lang yung naiintindihan natin eh. When we talk about rights, isa lang purpose para sa atin, isa lang pagkakaintindi natin. Rights are created only for our own benefits. Ang galing natin pag hinihingi natin, kapag kailangan natin. Pero kapag iba na ang nangangailangan, iba na ang nanghihingi, wala tayong pake. Di ba yung napagkamala na adik, kaya pinatay agad imbes na ikinlong at kinasuhan at dinala sa korte? Wala kayong pake. Basta kayo safe sa bahay ninyo. Collateral damage ang tawag nyo sa lahat ng mga inosenteng tao na namamatay sa tokhang. Diba? Iniinsulto nyo pa yung mga nagsasalita laban sa tokhang noon na mga supporter sila ng mga adik na ang galit lang kay former president ay yung mga adik at supporters nila. When in fact, marami sa kanila, they are only demanding, no, for the government to respect the right to due process. Huwag mo namang patayin. Pakinggan mo muna. At pag hindi ka pa rin kumbinsido, patayin mo na. Sige. Ito na ang twist of fate. Si former President Rodrigo Roa Duterte naman ang nangangailangan ng kanyang right to due process. Yung mga supporters naman niya ngayon ang sumisigaw ng hustisya. Is former president entitled to due process? Yes. Kasama ba dyan yung pinayagan siya o payagan siyang questionin yung legality ng ICC arrest warrant? Yes. Kung hindi man binigay ni former president ang right to due process sa mga pinaghihinalaang mga drug dependents noong panahon ng tokhang, it doesn't mean he forfeited his right to due process. Former President Duterte was and is still entitled to exhaust all legal remedies available to him, which includes questioning the validity of the ICC arrest warrant before the proper courts in the Philippines. Kanina, I saw a clip of attorney Leila De Lima being interviewed. Hindi ko na maalala kung sino nag-i-interview. Parang tinanong sa kanya kung naaawa pa siya kay Duterte. Sabi niya, hindi. Tapos binigay niyang reason, yung mga napakaraming namatay na hindi man lang naawa si Pangulong Duterte. I am now defending former President Duterte's right to due process. At alam ko, hindi lahat agree sa akin. No? And some hardcore kakamping can use this argument. Attorney, hindi mo kasi anak yung dinampot nila. Hindi mo anak yung nagmamakaawa na pakawalan na siya kasi may pasok pa siya bukas sa school. Pero pinatay pa rin ng mga pulis. Hindi ikaw yung biktima nila. Sana maintindihan mo si De Lima. Dahil si Leila De Lima ang kinulong, hindi naman ikaw. Kaya kaya mong ipagtanggol si Pangulong Duterte. I am not defending President Duterte nor any drug addict. I am defending the right of every Filipino to due process. You cannot use this kind of argument to deprive former president of his right to due process. Alam nyo bakit? Kasi ganyan din mag-isip mga DDS. Magiging kapareho nyo lang sila. When you invoke the right to due process, no, of suspected drug addicts, diba?
Noong panahon na sinasabi natin, dapat observe yung due process ng drug addict. Anong sasabihin ng mga DDS? Babanatan kanila ng, hindi kasi ikaw ang biktima ng mga addict. Hindi yung anak mo yung pinatay ng addict. Kaya kayang-kaya mo, depensahan sila. So, anong pagkakaiba ng argumento ng DDS noon na kasi hindi ikaw ang biktima ng addict? Sa argumentong ngayon na hindi naman kasi ikaw yung biktima ng tokhang. Wala. Diba? Pareho na kayo ng DDS. Ba't magagalit ka pa sa kanila? Pareho naman pala kayo. Ako, consistent yung values ko. Across the board ang application ng batas. I'll defend the right to due process of persons accused of committing drug abuse. And I'll defend the right to due process of a former president accused of orchestrating the killing of close to 30,000 Filipinos. Sa totoo lang ha, drug addict, dating presidente, at ikaw na matinong Pinoy, pantay-pantay ang karapatan ninyo sa due process. Article 3, Section 1 of the Philippine Constitution, no person shall be deprived of his right to life. Yung mga adik na pinatay. Liberty. Si former president na basta nilang dinala sa ibang bansa at kinulong. Or property without the due process of law. Kaya hilaw ang pagkakaintindi natin sa right to due process at iba pang karapatan na binibigay ng batas sa bawat Filipino. Kasi alam lang natin hingiin para sa atin, pero hindi natin alam paano ibigay sa iba. Hindi kaya ng utak ng madaming Filipino na tanggapin na walang pagkakaiba ang adik at ang dating Pangulo pagdating sa right to due process. Tama? Hindi nyo matanggap na pantay lang sila. Doesn't matter kung anong side kayo, kung DDS kayo or kakamping. And I know, if you are watching, you are already thinking of hundreds of ways to argue. Bakit magkaiba si former president at yung mga adik? Bakit hindi dapat pantay yung karapatan nila at pagtrato sa kanila? You cannot kill or imprison anybody without giving him due process. Mapa presidente, mapa adik. Ngayon, parehong nakatikim ng deprivation of rights to due process ang magkabilang panig, di ba? And hopefully, mas magiging malalim na ang pagkakaintindi natin sa karapatang ito. Mahirap lumagay sa panig ng tama. Agree kayo dyan? Mahirap lumaban ng patas sa bansang pinapaboran ang hindi patas lumaban. Mahirap maghiring sa korte, matagal, maistorbo, no? Inaabot na 10, 20 taon. Mas madaling barilin na lang, di ba? Yung suspected drug addict. Nasaan na tayo? Mahirap at matagal pumunta sa Supreme Court para pagtalunan kung valid ba o hindi yung warrant ng ICC. Mas madaling gulatin na lang at salubungin sila sa airport, di ba? At bit-bitin ang dating Pangulo sa Hague at doon ikulong because he is suspected of committing crime against humanity. Again, I am not defending use of illegal drugs. And I am not defending crime against humanity. I am defending the right enshrined in Article 3 of the Philippine Constitution. No? The right to due process. Nanonood naman kayo ng pelikula, di ba? Movies, they depict life. Reflection yan ng buhay. Yung masasamang tao sa movie, yung mga kontrabida, di ba laging one step ahead sila sa mga mabubuti? Yung Justice League, for example, yung tropa ni Superman. At yung The Avengers, yung tropa ni Captain America.
Hindi ba minsan mahuhuli na nila yung kalaban? Yung salbahe, pero nakakatakas pa. Kasi, yung kalaban walang pake sa buhay, no, sa property, sa kalayaan ng mga mamamayan. Oh. Ilalagay lang nila sa peligro yung buhay ng mga sibilyan. At wala nang choice yung kabutihan, Superman o Captain America, kundi unahin sagipin yung mga inosenteng sibilyan bago hulihin yung kalaban. Oh, kaya nakatakas na yung masama. It is not easy to do the right thing. It is not easy being the good guy. You need to protect everyone. You need to uphold the law. Mahirap. You are not allowed to make shortcuts. Patayin na lang natin yung adik. Sakay na lang natin agad sa eroplano papuntang Hague. If you are on the side of what is good, of what is just, legal, and right, you'll realize there are no shortcuts. Finally, this is my last words. Don't become the very people you hate. Next episode, tuloy natin pag-usapan yung mga sakit nating mga Filipino. Hindi lang ng pamilya Duterte, hindi lang ng pamilya Marcos, hindi lang ng pamilya Aquino, kundi sakit nating lahat na dahilan kung bakit forever third world tayo. Yung mga galit naman kayong kandidato, Duterte, Marcos, kung DDS ka, galit ka sa Aquino, Robredo. Sa atin din naman galing yan eh. Hindi naman galing sa Amerika yan o sa England. Tayo nag-produce niyan. Bakit nag-produce tayo ng mga ganitong klaseng leader? And then, after that, i-discuss uli natin, bumalik tayo sa kwentong pag-ibig. Kung may natutunan, kung napaisip natin kayo, oo nga no, bakit hindi ma-process ng utak ko na when it comes to due process, patas lang at parehas dapat pagtrato sa accused addict at sa accused former president? Well, you know the drill. Like, subscribe, share, para sa susunod na pagtawag ko, kayo ang unang makakarinig ng Tara Kape. Welcome ulit sa food review daw ni Attorney. Dahil St. Paddy's Day, bumili tayo ng corned beef at repolyo. Keda lang gawin ito. Ibig sabihin ba ng keda ay kedali-daling gawin? Kung may crockpot slow cooker ka, ilagay mo lang, dagdagan ng tubig at ilagay ang pakete ng spices. Lutuin ng 6 hanggang 8 oras. Tingnan mo nga naman, biglang lumiit na ang naluto, puro tubig siguro ang laman. Gumawa din tayo ng sauce na talaga namang keda o honey mustard lang, asukal na pula, sa English red sugar at heavy cream. Huwag kalimutan i-broil sa oven para pustado ang labas, lalo na ang taba. Ayan, ready na. Kung first time kayo manood, napakasimple mag-food review ni Attorney. Parang korte lang na guilty o not guilty ang hatol. Kapag sinabi ni Attorney na ibig sabihin ay masarap at subukan ninyo. At pag huha naman ang namutawi sa labi ni Attorney, ibig sabihin ay hindi masarap at huwag nyo nasubukan. No? Ready na ito. Serve na natin kay Attorney para malaman natin kung ang corned beef na brisket na ito ay o huha. Binanggit din sa batas kung saan magpupulong ako ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula roon, nakatutok live, Marie Umay. Marie. Karang umaga ng Vicky, magandang umaga mula rito sa The Hague, the Netherlands. Kung saan nakaabang tayo sa latest sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kinakaharap niyang crimes against humanity dito sa International Criminal Court. Carapan. Ngayong araw pa lang po may... yeah!
Okay, ako magtatopless ako.